Hindi nagkukulang sa historical sites at tourist spots ang Pilipinas. Sa Maynila pa lang, tsak, kukulangin ang isang araw para mabisita ang lahat ng ito. At pwede mo raw mabisita ang mga ito sa pamagitan lang ng pagsakay ng LRT. At yan ang sinubukan ni Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, ayon sa ang article na lumabas sa internet, ang malaking ginhawa raw para sa mga turista at para sa maging mga gusto lamang maggala. Kung lilibutin daw nila ang Maynila sa loob ng sa pamamagitan ng LRT. Sangayon naman dito ang pamunuan ng LRT at maging mga ilang mga tour guides na nakausap natin. Pero yun daw ay kung hindi rush hour. Mula Monumento hanggang Baclaran, one to sawa raw sa dami ng tourist destinations na madaraanan. At sa kabila ng tila, nanggigitata ng imahe ng turismo sa Kamaynilaan. Ayon sa isang artikulo sa Yahoo Philippines, point of view lang ang kailangang baguhin. Subukan halimbawa sa loob ng light railway transit. 15 pesos bawat isang ticket mula Monumento hanggang Baclaran or Baclaran to Monumento. Marami na nakakaalam nito at ang marami raw hindi nakaka-appreciate na sa halagang 15 pesos meron ka ng tour ng buong Manila sa ganung halaga lang. Bawat isa sa 19 na stations ng LRT Yellow Line, gateway daw sa maraming tourist, cultural at historical locations. Ang Carriedo Station na bumubungad sa magkakahalong kulturang Muslim, Kristiyano at Chino ng Quiapo District. Central Terminal kung saan walking distance ang Fort Santiago, San Agustin Church at iba pang makasaysayang lugar. Sa UN Avenue Station naman, pwedeng bumaba kung magliliwaliw sa Luneta o kaya sa Vito Cruz Station na isang sakay na lang papuntang CCP Complex at Manila Bay. Depende siguro kung anong oras yung magiging tour. Kasi tulad ngayon, magpo 4 o'clock lang. Hindi pa ganun kasikip. Although nagsisimula na, tsaka nadadamo pa yung lamig ng aircon. Presko pa rin. Pero pagdating ng rush hour, turista o regular commuter na talaga makikipagsiksikan sa loob nitong tren. Aminado ang pamunuan ng LRT1, isang malaking suliranin ang halos umaapaw ng dami ng pasahero. Kaya kung para rin lang sa pagtutour, sa piling oras na lang daw gamitin ang tren. Okay yung bilis ng natin sa yung travel time. Kaya lang, yung siksikan dito sa loob pag rush hour, medyo hindi convenient sa ating mga tourists. Diba? At saka pagbaba nila ng train yun masikip. 9 to 10 a.m. Then 2 to 3 p.m. Mga gano'n. Yun po ang? Yun yung oras na hindi gano'n kaano yung mga pasahero natin. Best time na gamitin? Hindi siya tourist friendly in the sense na hindi dahil sa ruta niya, kasi ang ruta niya maganda eh. Kundi dahil sa maraming masyadong taong sumasakay dyan. Pangalawa, hindi siya nakadikit sa airport. No? So, kung ikaw ay galing sa NAIA at gusto mong pumunta ng Maynila o ng Makati, hirap ka na. Yung hagdanan niya, hindi siya mabilis gamitin. So kung ikaw ba naman ay may malaking maleta at ikaw ay turista bago dating sa Maynila, paano may akit yun? Sa 30 minutos na biyahe mula sa magkabilang dulo ng LRT1, matatanaw din ang nagkikinangang gusali ng Makati. Full view ng mga naglalakihang universidad at government offices at maging ang araw habang papalubog ito. Pero para sa ilang regular na pasahero ng tren, tila hindi na kaaya-aya ang palagiang natatanaw. Wala, puro yung mga semento, tapos yung marami tayong mga yung mga ganyan, no? Kable? Oo, mga kable na, yung mga laylay. Dapat iyan ang makitang maganda, di ba? Yung dinadaanan natin. Kaya nang wala eh. At sa paglabas ng tren, bago pa man marating ang tourist spot, kanya-kanyang opinyon na lang daw kung ang sasalubong sa'yo ay maituturing na backpackers haven o danger zone. Okay ba siyang i-promote sa mga turista? Okay po. Kasi safety naman siya eh. Teka lang, gano'n mo yung bag mo, hawakan mo gano'n. Para talaga hindi, di ba? Ano't ano pa man, kung tanawin at likas na pagiging magiliw din lang naman ang pag-uusapan. Tiyak na sa Pilipinas, it's more fun. Jessica, sabi pa ng mga nakausap natin na tour guides, mas mahigit pa rin daw na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan itong napakayaman na tourist value ng Maynila at iba pa mga lungsod bago pa man mawala ang kinang ng mga ito. Jessica. Okay, maligayang pamamasyal, Cedric Castillo.